Sound check. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, ay welcome ho sa bawat isa at napakagandang awitin yun. Oh, how I love Jesus because He first loved me. Sang-ayon ho sa Bible, isa sa mga pangunahing katangian ng totoong Kristiyano ay minamahal ang ating Panginoong Hesus Kristo. And as Jesus Christ said, if you love me, keep my commandments. So napakaganda na tayo ay nagpapatuloy ho sa ating pag-aaral patungkol sa mga kautusan ng Panginoon, particularly about the 10 Commandments. And Lord willing, this morning ay ating sisimulan ng pag-aaral sa ikawalong utos. So tayo ho muna ay manalangin bago tayo dumako sa ating review and lesson this morning. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, tunay Panginoon, nakakamangha kung paanong kaming mga makasalanan at hindi karapat-dapat ay iyong minahal. At kami, Panginoon, na hindi mo lamang biniyayaan ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan, kundi, O Diyos, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo, para sa aming kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na ginawa mo kaming katanggap-tanggap sa pamamagitan niya. At kami, Panginoon, ay binigyan mo ng karapatan na maging iyong mga anak. At pwede kaming tumawag sa iyo bilang aming Ama. At lahat ng ito ay dahil sa aming Panginoong Hesus Kristo. At aming minamahal ka, O Diyos. Minamahal namin ang aming Panginoong Hesus. At bilang pagpapakita ng aming pagmamahal sa Kanya, kami, Panginoon, ay sinabihan mo na sundin namin ang Kanyang mga kautusan, ang iyong mga kautusan. At kaya, O Diyos, nais namin na gabayan mo kami sa aming pag-aaral patungkol sa iyong mga kautusan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, ng bukas na puso at isipan. At Lord, kung mayroong mga kasalanan sa aming mga buhay, gamitin mong liwanag ng iyong salita upang i-expose ito. At nawa ito ay aming pagsisihan at patuloy na paglabanan. Muli, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas. Gamitin mo, Panginoon, ang liwanag ng iyong salita upang dalhin ang mga makasalanan kay Kristo sa ikaliligtas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So tayo ay dumako sa atin hong pagre-review. Tinapos natin last Sunday ang patungkol sa ikapitong utos, and that is, thou shalt not commit adultery. Gusto ko lang balikan yung mga main points na atin hong kinover with regards to this command. Una, binigyan natin ng pansin ng biblical view of sex. From the beginning, God has designed male and female to be part of procreation. So God is not anti-sex. He designed it. Siya ang nagdisenyo nito para sa pagdami ng tao, ng mga image bearers ng Panginoon. He commanded Adam and Eve to go and be fruitful and multiply. So again, hindi ito laban sa Panginoon, hindi ito masama. Given na ito ay ginagawa sang-ayon sa disenyo ng Diyos, and that is under marriage. So nakita natin, naalala niyo ho, outside of marriage, ito ay death penalty sa lumang tipan, but in marriage, it is God glorifying. Naalala ko ho ang pangangaral ng isang pastor sa isang kasalan. Outside of marriage, ang pagiging hubad ay nakakahiya. Yun nangyari kay Adan at kay Eva. Pero in marriage, ito ay isang bagay na na-enjoy ng mag-asawa. So muli ay napakaganda ng disenyo ng Panginoon patungkol dito. Now, the biblical view of adultery, binigyan natin ng pansin kung gaano kaganda ang kasal o ang sex within marriage, ay ganoon naman din karumal-dumal ito sa labas ng kasal. Adultery is a voluntary sexual relations between a married person and someone other than their spouse that breaks the bonds of a marriage covenant. So again, hindi ito laban lang sa iyong asawa, kung hindi ito ay laban din sa Diyos na saksi at pinanumpaan ng pagsasama ng lalaki at babae. Now, we also consider the wider scope ng seventh commandment. The seventh commandment forbids everything that leads to adultery, not just the very act of adultery, not just the very act of sexual intercourse sa hindi mo asawa, kung hindi lahat ng nagli-lead sa adultery. Nakita ho natin na kahit yung mga pasulyap-sulyap, yung mga pabati-bati, with the purpose of
na gustong mabuksan yung avenue ng mas intimate na relationship or pagiging malapit. Again, ay mali. Both in the case ng male and maging sa female. Again, maaaring sa opisina ay merong ka-opisina na pag good morning, pinagtitimpla pa ng kape. Baka mamaya ay ito ay to advance or para tignan kung meron bang avenue sa mas intimate na relationship. Ito ay makukonsidera na paglabag sa ikapitong utos. Now, if it is purely out of friendship, sana makita natin na sometimes it's the same action pero yung motive ang magbibigay ng kamalian or pagiging wasto ng mga bagay na ito. So, kailangan natin maging mapagbantay. At lalo't higit sa atin, sapagkat madali tayo magtago, wala naman akong ginagawa na masama. Maaaring walang ginagawang masama, pero yung motibo at kaisipan ay lantad sa harapan ng Panginoon. But on the positive note naman, yes, naalala niyo ho, ang bawat command is both positive and negative. Hindi lang ito nagbabawal ng sex outside of marriage, but it promotes the love romantic relationship in marriage. Nakita natin na ang lalaki at babae ay kinilikha ng Diyos with sexual needs and its fulfillment can only be found in marriage. At ang mag-asawa ay dapat, ika nga sa halaman, ay dinidiligan, nilalagyan ng pataba, binabakuran ang kanilang love, romantic relationship sa isa't isa. So sa seventh commandment mandates that husbands and wives cultivate their love for each other, addressing emotional, spiritual, and even sexual aspects. So yun yung positive side ng seventh commandment. Kinukultivate. Ibig sabihin, pinapataba, binalagyan ng pataba, pinalayabong, pinalalalim, pinatitindi, pinaiinit yung love between the husband and wife. So sana makita natin na hindi lang basta, Brother Paul, wala akong pakialam sa ibang mga babae. Pero anong ginagawa mo sa iyong asawa? Dapat merong cultivation at ito ang kalooban ng Panginoon. Now, pinag-aralan din natin, kinonsiderin natin yung seventh commandment in the rules of category. Medyo nakahawig ito doon sa wider scope. So the seventh commandment rules out any form of sexual immorality, not just the very act of adultery, but any immoral sexual acts outside of marriage. Ito ay pinagbabawal ng Panginoon. The seventh commandment forbids any sexual activity that violates the covenant of marriage. Kasama dyan ang prostitution, homosexual intercourse, and any sexual violence. Then also, pinag-aralan din natin the connection of our spirituality and sexuality. Nakita natin na when it comes to sex, it's not just physical. Hindi lang yung thrill nito, kung hindi the union between a husband and wife is intended to represent the special connection between God and His people. Ito yung madalas na larawan na ginagamit ng Diyos para ipakita yung kanyang relationship sa kanyang iglesia, sa kanyang mga tao, way back sa Old Testament with Israel. If you remember, si Hosea and si Gomer. Yung relationship between a husband and wife, kung paano ito na-violate kapag nagkaka-commit ng spiritual adultery. The union between husband and wife represents the union between Christ and His church. Ephesians chapter 5, verse 31 and 32. And Apostle Paul said, this is a great mystery. Yung husband and wife shall be one. That's great mystery. Pero sabi ni Pablo, I am speaking about the church. I'm speaking about Christ and the church. So again, ang union between husband and wife is a reflection of the union between Christ and His church. That's why ay meron itong spiritual aspect at kaya kailangan natin itong bantayan. Inside and out rule, ilang beses natin at madalas sa ating mga pangangaral at pag-aaral na nabibigyan natin ng mention itong Matthew chapter 5 verse 27, just because it is very clear na ang kautusan ng Panginoon ay hindi lamang sa panglabas but the very doing, but it also covers, as we have said kanina, yung motive, yung imaginations, yung fantasy.
ng isang tao. Verse 27 ng Matthew 5, we have heard it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. So again, if you remember, hindi nagko-quote si Kristo rito sa Ten Commandments. Ang kinukot niya rito ay yung mga religious teachers. Kasi kung ang kinukot niya ay Old Testament, ang sasabihin ni Jesus, it is written, or the Lord said. Pero ang sabi niya rito, it was said by them. He's quoting yung mga teachers, mga rabbis, mga kilalang tagapagturo. Thou shalt not commit adultery. Anong ibig sabihin noon? Well, makikita natin sa susunod na verse, sa verse 28, but that in contrast dun sa thou shalt not commit adultery, ano daw? I say unto you that whosoever looketh on a woman and lasted after her, that had committed adultery with her already in his what? Heart. So in contrast dito, ang tinutukoy ni Jesus sa verse 28 ay yung panloob, inward adultery. So therefore, ano ang tinuturo ng mga religious teachers ng panahon ng ating Panginoong Jesus and the rabbis before them? Ang adultery is just physical sexual intercourse. As long as you're not doing that, you're okay. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay maging sa puso, yung isip ay maaaring nagko-commit na ng paglabag sa ikapitong utos. And as we have said, lalo na ho, sa very, sabi nga ng isang unbeliever na commentator, again, hindi ng Bible, but we are living in a very fornified culture, hypersexualized culture. Ito ay napakalaking hamon at laban sa bawat isa sa atin. To lust is to look at a woman or a man and to imagine the sexual possibilities or fantasies. Tinitignan mo and then ini-imagine mo na. Nagnanasa ka na, nag-iisip ka na ng hindi na ito appreciation ng beauty, pero meron ka nang gustong i-advance, meron ka nang gustong gawin. You want something more. This sin is further intensified when the lust culminates in sexual self-gratification. At isa sa mga madalas at nagiging hamon sa lalo na sa panahon natin ngayon na ito ay considered as just normal. Sasabihin nyo, wala nang magagawa, lalaki eh. Ano magagawa? Well, and then that is the example of masturbation. So makikita natin na this commandment covers also itong mga bagay na tinuturing na ng ating lipunan o ng ating kultura bilang normal sa marami. As we have said, we ended this in this point. It is a fight. Merong labanan, lalo na, as we have said sa kultura natin, na bombarded tayo ng pornography, bombarded tayo ng mga images and videos na pinopromote ito. Ang sabi ng Romans 13 verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. And if you remember, pinag-aralan natin ito just a couple of weeks ago, make not provision for the flesh. At again, ang provision dyan is to think on it. Wag mo pakuluan sa iyong isip, wag mo hayaang magtagal sa iyong isipan. Yun ang main point. Labanan. Sabi nga ni John Piper, kapag pumapasok ang hindi magandang kaisipan, and when the very moment na kanyang na-discern na hindi tama ito, hindi maganda yung nasa isip ko, he will, as much as he could, ay iisipin niya si Kristo. Iisipin niya si Kristong nakapako sa krus. At ang sabi nga ni John Piper, hindi pwedeng mag-exist ang evil thought at yung thought about Christ on the cross. Hindi pwedeng magsama. At napakaganda na example yun. Make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Now again, there is hope. Salamat sa Diyos. Yes, it is a big battle. Pero meron hong pag-asa. John 1:29, the next day, John said, Jesus coming unto him and saith, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Hindi ko ho alam ang background ng lahat ng naririto. Pero maaaring ikaw ay lugmok or you're dipping your toe, pabalik kumbaga sa barang bata, na pabalik-balik nung sinabihan mo na huwag kang magpunta sa tubig, pero yung bata pa balik-balik doon sa bagay na yon, or maaaring meron kang struggle dito.
anuman ang iyong pinanggalingan, there is hope sa ating Panginoong Kristo para mapatawad ang iyong mga kasalanan, ikaw ay magtamo ng kaligtasan. Pero kung tayo naman ay mananampalataya na, ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Again, just a side note, naalala nyo, sinabi ko sa inyo yung aking personal struggle sa 1 John 1:9. Ako, ba't ganun? Matuwid daw. Kung ang Diyos ay i-exercise ang kanyang katwiran, parurusahan niya. Hindi niya tayo hugasan, parurusahan niya tayo. Because 1 John 1:9 is given to believers. Mga mananampalataya na nananampalataya na sa ating Panginoong Kristo at sila'y nahugasan na. Therefore, God in His faithfulness and justice, pagiging righteous, tayo ay humingi ng tawad sa pamamagitan ni Kristo, ay patatawarin niya tayo. So muli, meron hong pag-asa sa ating pakikipaglaban sa kasalanan na ito. Okay, so that covers, and I hope na-refresh tayo at medyo na-reinforce yung ilang mga bagay na pag-aralan natin about the 7th commandment. Now, let's go to start the study about the 8th commandment. Thou shalt not steal, or huwag kang magnanakaw. Kung hindi nyo naiintindihan yung picture, yan ay isang pickpocketer. Nangunguha ng wallet dun sa bag ng iba. So again, hindi lamang yan ang pinapatungkulan ng 8th commandment. So dumako tayo sa ating lesson. Thou shalt not steal. Note, in every place, any time, or any culture, everyone knows that it is accepted, and it is accepted that stealing is wrong. Okay? Sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, anuman ng kultura, it is generally accepted na ang pagnanakaw, ang pagkuha ng hindi sa iyo ay masama. I remember, may nagtanong sa theologian na si R.C. Sproul, ang tanong ay, yung daw kapatid ko, tama ang alala ko doon sa nagtanong, yung kapatid ko ay hindi naniniwala na merong objective evil. Ang evil daw ay subjective lang. Yung masama sa iyo, hindi masama sa akin, sorry ka na lang. So very subjective. Wala daw objective evil. So hindi daw siya naniniwala sa masama. Ang sagot ni R.C., anong gagawin ko? Yun ang tanong nung nagtatanong, anong gagawin ko doon sa kapatid ko o doon sa kaibigan ko na hindi naniniwala sa evil? Ang sabi ni R.C. Sproul, steal his wallet. Kunin mo yung wallet niya. Nakawin mo yung wallet niya at lalabas agad na naniniwala siya na merong objective evil. So, maalala ko lang, because yes, almost in any and every culture, in any time or place, ang pagnanakaw ay kinikilala bilang isang bagay na hindi tama. The Hebrew word sa word na stealing is the Hebrew word ganab or ganaf. Ganaf, medyo mahilig sa ganung sound ang Hebrew language. So ganaf. Ang ibig sabihin nito is to carry away, tangayin, secretly or stealthily, yung bang hindi ka pansin-pansin, patago, hindi mo pinapahalata, pailalim na kinukuha. To steal is to take something that doesn't belong to you. Yun yung pinaka-basic na definition ng pagnanakaw. Ang pagkuha ng isang bagay na hindi sa'yo. To steal is to appropriate someone else's property unlawfully. Kinuha mo yung property ng iba sa hindi tamang kaparaanan. Yes, may tamang kaparaanan. For example, cellphone. Di bilhin mo. Okay? May tamang kaparaanan para yung kanya ay maging sa'yo. Ang tinutukoy na pagnanakaw ay pagkuha ng isang bagay sa hindi tamang kaparaanan. Dinaya mo, niloko mo, kumbaga yung iba binudol, nabudol para makakuha,
So again, ay makikita natin na ito ay sakop ng ikawalong utos. In a survey done some years ago, sa 86% of adults claim to be keeping this commandment. At least sa USA, sa Amerika, nagdaos ng survey ang Barna Group at sinabi ng mga sinurvey, 86 sa 100 tao ang nakiklaim, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagnanakaw, malinis. Nakikip daw nila ang ikawalong utos. Sabi ni Rob Schneck sa kanyang libro na The 10 Words That Will Change a Nation, ganaf or stealing covers all conventional types of theft. Yung conventional, ito yung madalas. Burglary, breaking into a home or building to commit theft. Pinasok mo yung isang bahay na hindi sa'yo, kinuha mo yung mga bagay-bagay doon. Pinasok mo yung bahay na walang tao, kinuha mo yung mga tanso. Okay? Nagnanakaw pa rin. Hindi lang yung robbery. Taking property directly from another using violence or intimidation. Tinutukan ka ng patalim, hold up to, bigay mo sa akin ng alahas mo, cellphone mo at lahat, yung buong wallet o buong bag. So again, robbery. Larceny, ayan, hindi masyadong familiar na term sa atin. Taking something without permission and not returning it. Kinuha nang walang paalam, pero hindi binalik. That's larceny. Hindi yun sa'yo, pero yung kinuha. At madalas sasabihin, okay lang yun. Naintindihan nyo na yun. Ito, hijacking, using force to take goods in transit or seizing control of a bus, truck, plane. Again, yung mga pirata nang hijack ng mga barko and so on. Shoplifting, taking items from a store during business hours without paying for them. Kinukuha mo, yung iba nilalagay sa bulsa nung binibili nilang damit, yung maliliit na mga bagay-bagay, and so on. Again, alam niyo yun, shoplifting. Hindi lang yun, pickpocketing and purse snatching, kagaya ng picture natin kanina. Pero hindi lang ito, hindi lang yung mga conventional, but the term ganaf also covers a wide range of exotic and complex thefts. Merong mga exotic, kakaiba, complex, komplikado, technical, high-tech na pagnanakaw. It covers a wide range of exotic and complex thefts such as embezzlement. Ibig sabihin ng embezzlement, the fraudulent taking of money or other goods entrusted to one's care. Para bang pinagkatiwala sa iyo yung isang property, pinagkatiwala sa iyo yung ilang halaga at kinuha mo in a very fraudulent or mapandayang kaparaanan. There is extortion, getting money from some people by means of threats or misuse of authority. Pinagbabantaan at gumagamit ng mga iba't ibang mga threat. I remember watching a documentary ng mga gangs sa isang city sa Chicago. Usong-uso yung mga gangs doon. At sasabihin nila, well, poprotektahan namin yung tindahan niyo mula sa mga gang. Sila yung gang eh. Sila yung gang. Poprotektahan namin yung tindahan niyo. Kailangan nyo lang magbigay ng $100 a month. So, poprotektahan nila yung tindahan mula sa sarili nila. Kung magbibigay sila ng, ayaw magbigay ng isang lalaki, binasag yung mga bintana ng tindahan niya. Nung mismong gang na supposed to be magpoprotekta sa kanya. So again, extortion. And ito pa, racketeering, obtaining money by any illegal means. Ewan ko kung bakit naging termino ng mga Pilipino, may racket tayo. Ang pinagalingan pa nun ay paggawa ng illegal means, racketeering, mga illegal na mga kaparaanan para magkaroon ng pera. And alam natin na marami pang iba na maaaring through hacking ay pwedeng manguha ng pera at gaano man kaliit o gaano man kalaki ito ay sakop ng ikawalong utos. So sana makita natin, maybe individual, even mga organization, at mamaya meron tayong mga example, even nationwide or even international na mga kalagayan ay merong nangyayaring paglabag sa ikawalong utos. There are many other ways that stealing is done.
Merong iba't ibang paraan na nangyayari o ginagawa ang pagnanakaw. Taking public properties. Naalala ko minsan pumunta ako sa isang junk shop. At doon sa isang junk shop may nakalagay na signboard mula sa munisipyo. Ang pagbili at pagbebenta ng mga property ng munisipyo ay pinagbabawal sa batas at pwedeng makulong at merong multang ganito. Yung iba kinukuha yung mga bakod ng gobyerno, yung mga mga signposts, yung mga bakal and so on. May nagnanakaw ng bakal ng railroads. Ilang beses nang na peste yung ating National Railway. Sapagkat yung bakal nung riles ay ninakaw. At wala silang pakialam, pwedeng magdulot ng aksidente at ikamatay at ikadisgrasya ng marami. Pero nanakawin nila. And marami pang iba. Well, stealing supplies from building sites, hospitals, and churches. At minsan naglalagay tayo ng mga supplies dito sa church. At may mga pagkakataon, bagong lagay lang yung toilet paper. Sa isang iglap lang na wala ring lahat. Nangunguha ng supplies. Now, if this talagang pag pinamimigay, okay, pero kung ito ay kinukuha ng walang paalam sa mga construction sites, sa hospital and so on, it will be under stealing. People steal from the government by underpaying their taxes. Yun ay pagnanakaw. Making false disability claims or other social aids. Ayan, marami. Yung mga peke na tupad, peke na malasakit, at peke na for-peace. Nasa for-peace yung pangalan, pero nasa private yung mga anak. Yun, nagre-react. Tupad daw, pero wala namang tinutupad. Nagpa-picture lang daw na may hawak na walis. Dahil meron ng 4,000. Nagpa-picture lang. Again, that is stealing. Yun ay pagnanakaw. The government and people in it also perform stealing by red taping. Yung red taping, talagang pinulusot ka sa butas ng karayom sa napakaraming paraan na ang lundo ay ito, magpadulas ka na lang. Para bang pinapahirapan nila ang tao para maglagay ka na lang para mapadali. Okay? Pwedeng mawala lahat ng prosesong ito, pero kailangan ng red taping, graft and corruption, pangungurakot ng pera ng bayan, and many more under the table procedures. So sana nakita natin, pambihira ang daming sakop nitong ikawalong utos. But wait, there is more. Some employees increase their expense reports. Naranasan niyo yun, kumakain kayo sa fast food, tapos may nanghihingi ng resibo. Naranasan ko na yan, ilang beses na. Nanghihingi ng resibo. Saan din nagagamitin yung resibo? Ipa-file nila bilang food expense. Hindi naman sila kumain. Mangunguha sila ng resibo. So makukuha nila yung pera na hindi naman talaga nila ginamit. Expense reports. Cheat on their work time. Ilalagay ay 8 pumasok, pero totoo, 9:30 dumating. And simply not working as well as they should. Ayan, dito. Binabayaran ka para sa 8 oras sa trabaho, pero 5 oras ang trabaho, 3 oras yung tambay. So muli, yes, meron mga break time, at sa ngayon sa batas, kailangan merong break time, pero kung inuubos mo ang oras sa pakaka-cellphone na dapat ikaw ay tumatrabaho, ito ho ay maaaring nasa ilalim ng paglabag sa ikawalong utos ng Panginoon. Employers also steal, hindi lamang yung mga empleyado, kundi maging yung mga empleyo, yung mga boss na nagnanakaw when they do not give the right wages
and benefits to their employees. Pag hindi binibigay yung tamang sweldo, ito ay pagnanakaw. Pag hindi binibigay yung tamang benefits, ito ay pagnanakaw. Even the use of loopholes to deny this to them. Kaya ho, ang ating, alam ko ano nangyari nung panahon ni Duterte na anti-endo. Madalas na iniiwasan lang naman yung mga endo-endo ay yung benefits. Ayaw nilang magbigay ng dapat na benefits. At kung sinasadya nilang gawin ito para ipagkaila sa mga taong nangangailangan, it's under the paglabag sa ikawalong utos. Sabi ni Phil Ryken, many common business practices are immoral, even if technically they are not illegal. Hindi naman illegal eh. Well, kailangan mo consider, baka mamaya immoral. This is especially true in marketing. What many business people consider good salesmanship actually violates the 8th commandment. Talakay na natin doon sa huwag kang magsisinungaling, yung mga false advertisement. Madalas na nakikita sa mga social media, sa mga online platform, buying and selling, expectation versus reality. Ibang-iba yung nasa picture. At talagang sinasadya. Sinaikwento ko na ho minsan dito sa church, ang picture ay isang cabinet, napakagandang cabinet, malaking cabinet, tas 400 pesos lang. Free delivery pa. Ay di may umorder. Ay tingin mo doon sa review, yung ang dumating, apat na pulgada lang yata yung laki ng cabinet. Kasi doon sa description, na napakahaba na kailangan mo munang i-click para makita mo yung kabuuan na doon sa dulo, miniature. Sasabihin, cabinet, ganyan-ganyan, ganitong kulay, ganitong katibay, miniature. And again, nakadesign para ang tao ay pumindot at bilhin yung ganung kaliit sa napakamahal na halaga. So muli ho, maaaring sa tingin ng iba ay great salesmanship. Ino-overprice ang mga bagay-bagay para magkaroon sila ng di umano ay discount. Maniwala ko kayo mga kapatid, ilang beses ko na nakikita, hindi ko sasabihin ko anong brand, isang brand ng sapatos. Ang nakalagay ay limited sale. Pambihira, 5 taon na silang limited sale. 5 taon na silang 50% off. Magsusurvive ba ang negosyo kung 5 taon ng 50% off? Again, so muli, may mga maaaring sa tingin ng iba, ay, hindi naman illegal. Great salesmanship. Pero kung layunin nila ay makapangdaya, ay maaaring ito ay lumalabag na sa ikawalong utos. Price gouging, and again, ino-overprice ang mga bagay-bagay, lalo na sinasamantala yung alam niyo yung law of supply and demand. Low supply, high demand, high price. Naalala niyo magkano ba umabot ng 600 ang kilo ng sibuyas? Tama ba 'yon? Naalala niyo? Bumili ko ng 3 sibuyas, 70 plus. Yung iba sinasadya, iniipit. Anong tawag doon? Yung hino-hoard nila para ma-inflate ang price. Price gouging, false advertising, deceptive packaging, hidden charges, and many more. Meron palang mga naka-hidden charges. Hindi nila sinabi. And then nung nakapag-commit ka na, nakapirma ka na, by the way sir, may bayad pala to, may bayad pala to, may bayad pala to. Parang sabi nga na isang kakilala ko, pambira, broad daylight na holdapan. And many more that are designed to extort money from the consumers through dishonest means. Again, maaaring hindi illegal, pero hindi tapat. So again,
So kailangan natin maging mapagbantay at tulungan nawa tayo ng Panginoon kung meron tayong naging gawi, kung meron tayong naging kaparaanan sa ating mga sarili na at kung ito man ay nasa ilalim ng paglabag sa ikawalong utos, una ay pagsisihan natin at sa biyaya ng Diyos ay paglabanan. Sabi ni John Calvin, even 400 years ago, let us remember that all those arts, yung mga kaparaanan na yon, whereby we acquire the possessions and money of our neighbors, when such devices depart from sincere affection to a desire to cheat or in some manner to harm, are to be considered as thefts. Na ang desire mo talaga ay hindi mo desire na maging maganda, maging maayos. Ang desire mo makalamang. Makalamang. Gusto mong lamangan. Maaaring hindi ka gagawa ng illegal, pero gusto mong lamangan. Mamasaktan sila o mamadamage sila. It can be considered as thefts. We can rightly include people who buy things on credit with no intention to pay. Yung credit card, pero walang intensyon na magbayad. Or people who simply borrow money and do not intend to return. Tama mo na lang. Huwag mo sabihin pahiram nga po. Huwag sabihin mo pahingi. Para malinaw ang usapan. Kasi pag pahiram, anong inaasahan? Babalik. Okay? Ayusin, pahingi nga po. Baka maging iba ang usapan natin pag ganon. So muli, ito ay may kukonsidera na mapapailalim sa pagnanakaw. There are many other things like insurance fraud, yung mga peking insurance. Sabi nga nung isang kausap ko minsan, meron even mga quote-unquote legitimate insurance companies, padadaanin ka ulit sa butas ng karayom hanggang pag hindi ka marunong, pag hindi ka matyaga, susuko ka, wag na lang. Filing false claims. Yun namang iba na may meke. Kunwari ay na-aksidente, kunwari ay nagkasakit para makakuha ng ilang libo. Ito madalas, fake social media post. Ganong kadali na manguha ng picture online and then magpo-post, gagawa ng dummy account, magpo-post, ihingi ng tulong, ito po ang GCash number. At magpapaawa effect sila sa mga tao and then magpapadala ng at yun ay panluloko, yun ay pagnanakaw. There are also intellectual property theft. Again, hindi lamang yung mga bagay na nahahawakan ng pwedeng nakawin, maging yung mga intellectual property, mga copyright violations or pamimirata. Sa dati, kilalang-kilala ang Quiapo, maraming pirata. Identity theft, ninanakaw yung, madalas, merong mga nanghahack ng social media account, tapos biglang manghihingi ng pera sa lahat ng iyong mga friends. And many more. May uubos ang ating oras pag pinalangan natin isa-isa. So sana makita niyo ho ang lawak ng sakop ng ikawalong utos. Sabi ng Heidelberg Catechism, question 110, what does God forbid in the 8th commandment? And the answer is this: God forbids not only the outright theft and robbery, but also such wicked schemes and devices as false weights and measures. Madaya yung timbangan. Pag may daya yung timbangan, pag nanakaw yun. Deceptive merchandising, counterfeit money, and usury. We must not defraud our neighbor in any way, whether by force or by show of right. Pinapakita mo parang tama, pero pandadaya. In addition, God forbids all greed and all abuse or squandering of His gifts. So nandun yung pagnanasa na makuha mo yung kanila sa illegal at hindi tamang kaparaanan. So again, ito yung mga pinagbabawal ng ikawalong utos. It involves the most common of thievery to the most complicated and high-tech. Kahit yung pinakakilalang pagnanakaw, yung talagang ni-snatch yung cellphone mo, hanggang sa pinaka-high-tech. So mga estudyante, yung copy-paste ng project ng iba,
at isasubmit mo yung gawa ni Wikipedia bilang sa'yo. Plagiarism. And sadly, may mga pastor na guilty ng pagnanakaw ng sermon ng iba. Hindi ko maalala kung sino yung kakwentuhan ko na ang ganda daw nung sermon, ang ganda nung preaching. Nung daw tinignan sa internet nung ilang nasa likod na nakikinig, uy, parehong-pareho yung mga punto. Galing sa Sermon Central Copy-paste. So, muli ho, ay maging maingat ho tayo. Lalo na sa panahon ngayon, sabi ko nga, may kausap ako minsan, salamat sa Diyos, hindi ako ngayon estudyante. Nako, sa tindi ng AI. Mga estudyante, maaari nakakalusot kayo sa inyong mga teachers, pero kung ito ay ininanakaw nyo at pinapresent nyong bilang sa inyo, kita ng Panginoon. And then kayo rin na nawawalan. Kayo rin ang nawawalan. Hindi kayo natututo. So, muli ho, ay nawa, tulungan tayo ng Panginoon kung na-expose man, may mga na-expose man na mali, kasalanan sa atin, ay ito ay ating pagsisihan. Sabi ni Kevin DeYoung, the 8th commandment forbids injustice of any kind. The Bible has a lot to say about cheating scales and false measures or any means by which you get more from a transaction that you deserve. One quickly thinks of the current day accounting scandals or Ponzi schemes. Yung mga Ponzi schemes, yung talagang, again, napakadami sa world ng mga market and so on. May inside trading, may basta pag-inflate ng mga stocks, stocks, yung halaga ng stocks, and so on and so forth. Napakadami. Lalo na noong yung Bitcoin, naku po, ang dami. Especially grievous is the swindling the poor by obvious oppression or by exploiting a lack of education. At yung iba, yung mga mahihirap ang tinatarget. Mga kapatid, yung mga online apps pautang na may matitinding interest, maniwala kayo, ang pinaka-target noon ay hindi ang mga edukado. Ano advertisement nila? Uy, madali kang makakakuha ng pera. 1 minute lang, click, 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 20,000 agad. Sino ang pinakamadalas na yung mga mahihirap, gipit, at hindi edukado? At kung ito ay talagang sinasadya para mang-abuso, ito ay paglabag sa Panginoon. Anong utos sa atin? Hindi abusuhin ang mga nangangailangan, kundi tumulong. Tumulong. So let us be very, very careful. Sabi sa Proverbs 20 verse 10, unequal weights and unequal measures are both alike an abomination to the Lord. Again, ang ginagamit dito na larawan ay doon dahil noong unang panahon, ang timbangan ay kakaiba. Meron silang mga bato or bakal na kalahating kilo, 1 kilo, or 1/4 kilo, at pag nilagay nila yung karne dito, ilalagay din yung bakal dito, pag nag-balance, 1 kilo yan. Ang ginagawa ng iba, maaaring dagdag dito, bawas dito, para lumamang sila. Ang sabi ng Panginoon, unequal weights and unequal measures are both alike an abomination to the Lord. Ayaw ng Panginoon. Muli, hindi against ang Diyos sa pagnenegosyo. Kaya ka nagnenegosyo para kumita. Pero kung hinahaluan mo ng pandaraya para kumita ka ng mas malaki, ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Proverbs 20 verse 23, unequal weights are an abomination to the Lord, and the false scales are not good. Proverbs 16:11, a just balance and scales are the Lord's. Kung yung unequal ay abomination, ang sabi ng Diyos, a just balance and scale are the Lord's. Kung ikaw ay nagtitinda at yung timbangan mo ay patas, it's God's. It's glorifying to God.
It's good. All the weights in the bag are His work. So sana makita niyo ho na ang Diyos ay concerned hindi lang sa loob ng church, kundi kung ikaw ay may tindahan, maging sa ginagawa doon. Sa loob ng negosyo, sa loob ng kumpanya, concern at kita ng Panginoon. At ang mga kautusan ng Diyos ay nag-a-apply. The Eighth Commandment and its spiritual significance. Ano ba ang spiritual significance ito? Whenever we take something that doesn't belong to us, however we do it, we sin against our neighbors and to God also. Ito yung katotohanan. Pag tumukuha tayo ng bagay na hindi dapat para sa atin or sobra-sobra na hindi marapat, ito ay nagkasalanan natin sa tao at kasalanan din natin sa Diyos. Every theft is a failure to trust in God's provision. Again, that's just the spiritual truth. Ba't ka nandadaya? Dahil kulang ang tiwala mo sa Diyos na kaya mag-provide. Gagawa ako ng paraan. Hindi ako magiging honest. When we take possessions of some things that are not ours, we reject the notion that God has provided or is capable of providing us with all that we genuinely need. Again, ang mga pandaraya na yun ay madalas nanggagaling sa gusto natin ng dagdag pa, more. At minsan hindi naman dala ng pangangailangan. Yung kinukupit-kupit sa kung saan-saan, sa opisina, yung mga kumukuha ng papel sa Xerox machine para iuwi sa bahay. Sa Xerox machine ng kumpanya para iuwi sa bahay. Hindi naman dahil kailangan may project yung anak ko, hindi siya makakapagpasa kapag hindi ko ginawa ito. Hindi naman dahil ganun. Ito ay paglabag sa batas ng Panginoon. At again, do you not trust God to provide what you need? Magre-resulta ka sa pagkuha ng pinrovide ng Diyos sa iba? So muli ho, ay kailangan nating tignan na hindi lamang ito, hindi lamang yung pinansyal o material na bagay, kung hindi yung spiritual. Bakit? Dahil sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos, sa kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Point, upholding the Eighth Commandment is a practical reflection of our faith in God's provision and care. Sa pagsunod natin sa ikawalong utos, ay pinapakita nito yung ating pagtitiwala sa Diyos, sa ating Ama na nag-iingat at nag-aalaga sa atin at may kakayahang mag-provide ng ating mga pangangailangan. Ang sabi ni Apostol Pablo, "But my God shall supply all your needs." Again, hindi yung blanket statement sa lahat ng tao. Tinakausap din ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano sa Pilipos na nahandoon yung suporta sa kanya, even sacrificially speaking. Every theft is also an act on God's an attack on God's providence for others. May mga pagkakataon yung aming mga anak si Lian, si Timmy, hahatiin namin yung candy. Lalo na pag nagbukas ng M&M, o nagbukas ng Nips, hati. At may mga pagkakataon dahil si Timmy ay mabilis kumain. Yung kamay niya ay pupunta doon sa bowl ni Leah. Anong gagawin namin? Sa sister mo yan. Inubos mo na yung sayo. Sa sister mo yan. Nakuha niyo ho yung illustration? Binigay yun ng Diyos sa kapitbahay mo. Binigay yun ng Diyos sa kanila. As kukunin mo yung pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. So ito'y pag-atake sa probidensya ng Panginoon sa iba. Hindi mo lamang hindi pinagtitiwalaan ng probidensya ng Diyos sa iyo, inaatake mo ang pagpoprovide ng Panginoon sa iba. Yun ang isang malaking problema ng paglabag sa ikawalong utos. It is important to understand that the Eighth Commandment assumes a right of ownership. Isa ito sa mga magandang katotohanan. At makikita nyo kung bakit ang mga komunista ayaw sa Biblia. Okay? Dahil ang Eighth Commandment, thou shalt not steal, ay nag-a-assume na meron tayong personal what? Property.
Meron tayong personal possessions. Akin to. Hindi to sa'yo. Hindi mo pwedeng kunin yung akin. Akin to eh. Nakuha niyo ho? This is one of the dangers of communism, sabi ni Wikipedia. Okay? Iyon yung isa sa mga paraan, mga estudyante. At least ibigay nyo at sabihin nyo, galing kay Wikipedia, o galing kay ChatGPT, o galing kay Gemini, o sino mang AI. At para yun yung bigyan ng grade ng teacher nyo. A communist society entails the absence of private property and social classes and ultimately money and the state. Why? Common nga eh. Sa lahat yan, yung pera mo hindi yan sa'yo, sa lahat yan. Pero kita natin sa 8th commandment pa lang, meron ng assumption na what? Mayroon tayong kanya-kanyang property. Na kailangan natin maging mabuting katiwala ng property natin at huwag tayong manguha ng property ng iba sa illegal at hindi tamang kaparaanan dahil property nila yun. Sabi ni Phil Ryken, so that's my side comment patungkol sa communism. Para magkaroon kayo ng idea, lalo na kapag mabubulaklak magsalita. Ang madalas na catch nila ay free. Free lahat. Free education, free bahay, free medicine, free lahat. Meron bang libre? Sino magbabayad niyan? Saan manggagaling yung pambayad? Kasi kukunin ng gobyerno lahat ng ari-arian ng pera. So, hindi na kailangan kasi ng pera kasi ang gobyerno na magbibigay. So, just be very careful lalo sa mga politikong offer ng free lahat. Free. Saan kukunin ang pambayad? So, just be very careful. Sabi ni Phil Ryken, by saying, you shall not steal, God indicate that people have a right to own their private property, as we have said. Otherwise, the whole concept of stealing would fail to make sense. Para bang ganito? Halimbawa, nasa grocery store kayo, nasa supermarket, tapos nandun yung cart ng iba, tapos kinuha mo yung nasa cart nila, ninakaw mo ba yon? Hindi, nasa cart pa lang, hindi pa bayad eh. Nakuha niyo ho? Pag lumabas na yun, binayaran niya na, kanya na yun. Tapos kinuha mo, pag nanakaw na yun. Technically speaking. Ngayon, kung lahat tayo ay nasa loob ng supermarket at wala tayong pagmamayari, walang nakawang mangyayari. At yun yung sinasabi dito ni Phil Ryken, kung walang private property, walang stealing. The 8th commandment doesn't make sense. Only something that belongs to someone can be stolen from him or her. But the reason that anything belongs to anyone is because it comes from God, and we do not have the right to take for ourselves what God has given to others. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Guess what? Yun ding meron sila galing din sa Diyos. At para kunin yun, ay pag-atake sa provision ng Panginoon sa kanila. Again, para kunin yun sa hindi tamang kaparaanan. The positive side ng 8th commandment, bilisan natin. The 8th commandment presupposes the right to own. And as we have seen, all that we own is ours only by the grace of God. Again, ang 8th commandment ay nagsasabing meron tayong pagmamayari. Meron silang pagmamayari, o hindi natin dapat kunin ng pagmamayari ng iba, pero tayo ay may pagmamayari at ito'y galing sa biyaya ng Panginoon. The point of this command is not only respecting God's provision for others, but it also calls us to be good stewards of what He had entrusted to us. Huwag mong kunin yung sa iba. Maging mabuti kang katiwala, maging mabuti tayong katiwala ng pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yun yung positive side ng 8th commandment. Huwag mong kunin sa hindi tamang kaparaanan yung sa iba at yung i-manage ng maayos ang pinrovide sa iyo ng Panginoon. A steward is an individual responsible for taking care of another person's belongings. He cannot use them as he wishes but must manage them according to his master's wishes. So hindi tayo malaya na gawin yung kung anong gusto natin dahil ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hindi malaya si Brother Paul, kahit sino sa atin na not just our material things, even our kids.
Hindi ako malaya na gawin yung gusto ko sa aking mga anak. Anong utos ng Panginoon? Palakihin sila sang-ayon sa gabay at instruksyon ng ating Panginoon. Why? Dahil pinagkatiwala sila. We are stewards, not just of our belongings, but also of our kids. This reflects our own circumstances perfectly. Everything we own belongs to God, and He has entrusted us with the holy responsibility of caring for it. And lastly, 1 Corinthians 4:7, for who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you have received it, why do you boast as if you did not receive it? Anong meron tayo na hindi pinagkaloob sa atin? Anong sabi sa verse 2? Moreover, it is required of a steward that they be found faithful. So dapat maging tapat tayo sa Diyos sa mga pinagkatiwala niya sa atin. At wag natin kunin yung pinagkatiwala niya sa iba. Our job is not to get and manage the property of others, but to properly manage what God has entrusted to us for His glory. That's the positive side ng ikawalong utos. So hopefully, mayroon tayong mga natutunan at also ay hindi lamang basta natutunan, kundi maaaring may inexpose ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita sa ating buhay. Oo nga, Brother Paul, in that way nakakapagnakaw ako na ating pagsisihan at sa biyaya ng Diyos ay ating labanan. Meron ba may tanong? Question po. Question po? Particularly with regards to our lessons. Wala naman? Ayun, si Brother Totoy. Magandang umaga po. Tatanong ko lang yung mga halimbawa, ang personal kasi yan yung sa pagnanakaw, yung tinalakay natin. Pero halimbawa sa isang bansa, pagka pinag-uusapan ng isang bansa, tapos kakamkamin niya yung sa kabilang bansa, sino ang accountable dun, Brother Paul? Sino ang nagkakasala dun sa ganung konsepto? Do you mean yun ho bang leadership or yung mga sundalo? Ayun ho ba ang ano? Again, it's a complex ethical questions. Pero ang unang maano ho natin doon ay ang mga nasa pangunguna. Sila ang pangunahin na may kasalanan doon. And again, doon sa pag-aaral natin sa Thou shalt not kill, merong just war. Merong war, merong labanan o gera na wasto. And that is for protection. Okay? Pero when it comes to sa pagsakop ng mga kalaban o ng lugar na hindi naman walang threat o walang anuman na tamang dahilan, nahandoon yung hindi marapat na gera. So unang mananagot ay yung mga nasa pamunuan. Pero it does not hindi inaabsuelto yung mga nasa baba. Meron pa rin silang pananagutan kung sa tingin nila ito ay hindi marapat. Doon nagkakaroon ng mahirap at ipit na sitwasyon, lalo na ang mga sundalo kung ang mga nasa pamunuan nila ay baluktot. Pero hindi magiging excuse, as far as I understand, hindi magiging excuse yun doon sa mga sundalo. At hindi sila dapat mag-obey blindly doon to the point na maaaring ma-court martial sila dahil hindi sila sumunod sa tingin nila na hindi tama na nagawain ng kanilang mga nasa liderato. Hindi ho magiging madali, pero may pananagutan maging yung mga nasa baba. Kung wala na, dito ho lang sa kasalanan ba family planning? Siguro ho sa ibang panahon natin mapag-uusapan ho yan, and malawak ho kasi ang usapin ng family planning. Merong family planning na abortive, that means buo na pero pupuksain yung nabuo na. Meron namang family planning na preventive, na hindi mahahayaang mabuo
I am of the persuasion na yung abortive ay masama, pero yung preventive ay may puwang na maaaring gamitin ng mga Kristiyano. So, pwede natin pag-usapan yun sa ibang mga nagiging masyado mahaba. So, let me end yung question doon. Okay bang mag-join sa beauty pageant ang Kristiyano? Well, kung ikaw ay lalaki at mag-join ka sa beauty pageant, hindi, biro lang. Muli, maraming tanong. I don't want to give a blanket statement. O natanong, bakit? Anong dahilan? Kung hindi mo to magagawa na nakakaluwalhati sa Panginoon, anong makadiyos na dahilan? So, there's a great danger. There's a great danger sa lugar na yon. Nevertheless, lalo na sa punteriya ng Biblia, ang emphasis ng Bible is hindi masamang maging maganda. Okay? Hindi masamang maging maganda. So, walang kasalanan ng asawa ko sa pagiging maganda. Wala kayong kasalanan sa pagiging maganda. Pero ang punteriya ng Biblia ay hindi panlabas na ganda. As Peter said sa 1 Peter chapter 3, and as Paul said, na again, hindi wholesale na pagbabawal ng mga accessories, pero ang pangunahing punteriya ng babaeng Kristiyano ay ang pagiging makadiyos. Okay? And I think yung trajectory ng beauty pageant goes contrary to that. So there will be a lot of questions at bago ko maano na agad masama or mali yung bagay ho na yun. Next, ang late pumasok o maagang umuwi sa work, kasalanan ba? Kahit 5 minutes lang, I would say yes. I would say yes. There could be, maaaring may mga sitwasyon na depende sa usapan yung mag-boss. Ano ba, sinabi sa'yo ng boss mo, pagtapos na, umuwi ka maaga. Maaari sa kontrata nyo, 5:00, pero sabi ng boss mo, pagtapos na, maaga mo natapos, okay lang. Okay, so hindi mo na nakawan yung boss mo. So muli, but again, kung emergencies, there are a lot of instances sa pwede tayo masabi na magiging exemption dun sa rule, but the rule should be maging on time tayo at wag nating nakawin yung kahit 1 minute at nawa ay maging mabuti tayong katiwala at maging mabuti tayong patotoo sa bagay na yun. Okay? With that, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa iyong salita. O tunay, Panginoon, ang iyong mga kautusan na hindi laban sa amin kung hindi para sa amin. Para sa protection mo, para sa pagmamahal mo sa amin. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang iyong mga kautusan upang i-expose pa ang mga kasalanan sa aming mga buhay at ito'y aming paglabanan. At gayon din, lalo't higit, kung meron mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, gamitin mo ito upang makita niya ang kanyang labis na pangangailangan ng tagapagligtas dahil sa kanyang pagiging makasalanan. Muli, O Diyos, ikaw po ang magpala sa pagpapatuloy ng aming gawain, maging sa aming time ng fellowship at merienda, pagpalain mo po ang mga pagsasaluhan. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time tayo. 10:05 ay balik ho tayo para sa ating worship service.